Mga idol, mukhang paparating na talaga ang bagong henerasyon ng mga superstar at ang pangalan niya ay Cameron Boozer, anak ng dating NBA All-Star na si Carlos Boozer. Agad niyang pinatunayan sa kanyang exhibition debut kung bakit siya ang number 3 recruit sa ESPN Class of 2025. Sa unang laro pa lang niya para sa Doc Blue Devils kontra UCF, nagpasabog agad si Cameron ng 33 puntos, 12 rebounds at 4 na assists, kabilang pa ang 4 out of 7 sa 3-point line. Isang performance na hindi lang kahanga-hanga kundi pang NBA level na agad ang dating. Makikita sa bawat galaw ni Boozer ang perpektong timpla ng lakas, disiplina at finesse. Halatang namana sa kanyang ama pero may sariling estilong mas moderno at mas explosive para sa bagong era ng basketball. Kung ganito na siya sa exhibition pa lang, paano pa kaya pagdating ng NCAA season? Marami na agad ang nagsasabi, future NBA superstar in the making itong si Cameron Boozer. Kayo mga idol, handa na ba kayong makita ang bagong Boozer na manguna sa susunod na henerasyon ng NBA? Samantala, grabe mga idol, halimaw agad sa debut game si VJ Edgecombe. Sa unang laro pa lang niya sa NBA, pinatunayan na niya kung bakit siya isa sa mga pinakahinahangaan na rookie ng bagong season. Sa laban kontra Boston Celtics, umatake ng walang takot si Edgecombe, nagtala ng 34 na puntos at 7 rebounds, kabilang na ang 5 3-pointers na ginawa nito. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng kaligtaan ang performance ng isang Tyrese Maxey na muling nagpakita ng kanyang explosiveness matapos magtala ng 40 puntos, kabilang ang mga crucial baskets sa crunch time. Sa pinakitang kombinasyon ni na Maxey at Edgecombe, tila may bagong 1-2 punch na nabubuo sa Philly, isang mabilis, agresibo at walang inuurungang tandem. Ang tanong ngayon mga idol, magagawa kaya ng Sixers na magtuloy-tuloy sa panalo at makapasok sa top spot ng East ngayong season? Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa halimaw na debut ni VJ Edgecombe? Samantala, may mainit na mensahe agad si Shaquille O'Neal para sa bagong sentro ng Los Angeles Lakers na si DeAndre Ayton. Sa unang laro ni Ayton kontra Golden State Warriors, nagtala siya ng 10 puntos, 6 na rebounds, at isang block sa loob ng 34 na minuto, shooting 5 out of 7 sa field, pero nagkaroon din ng 4 turnovers at hindi na isalba ang Lakers sa makitid na talo sa score na 119-109. At ito nga mga idol, ang mga sinabi mismo ni Shaq para kay Ayton. Makinig ka DeAndre, dominate Ayton. Yung performance mo, gusto kong mas galingan mo pa my boy. Kailangan mong mangibabaw, kumuha ng rebounds, mag-block ng tira, at magdomina sa loob. Wala sa iyo ang pressure, kasi may dalawa kang superstar na laging dinodoble ng depensa. Diretsahan, pero puno ng punto ang sinabi ni Shaq. Ayon sa kanya, hindi kailangan ni Ayton na pilitin maging scorer. Ang kailangan ay maging dominante sa loob ng paint. Gusto ni Shaq makita si Ayton na mas agresibo, kumukuha ng rebounds, bumabara ng tira at nagbibigay ng lakas sa depensa, katulad ng ginagawa ng mga tunay na elite big man. Sa ngayon, halatang inaaral pa ni Ayton ang sistema ng Lakers, lalo na't kasama niya sina LeBron James at Luka Doncic, dalawang superstar na madalas hatakin ang depensa. Kung magagamit ni Ayton ang pagkakataong iyon para magpakita ng hustle at presence sa ilalim, baka ito na ang simula ng tunay na Dominaton era sa Los Angeles. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Shaq? Tama lang ba na hamunin niya si DeAndre Ayton para mailabas ang tunay niyang pagiging dominante sa Lakers?